bilis ng pangyayari. Parang nagmamadali lahat, no? Nagkaroon ho ng sesyon, biglang sesyon ang Senado. Matapos ang 2 araw na hindi po natuloy ang sesyon. Dahil nga po sa hindi dumalo ang mga dating majority senators. Pero ngayon, dahil po sa 3 araw na umanong absent ang Senate President na si Alan Peter Cayetano, nagkaroon ng quorum. Dahil po sumipot kanina si Senator Chis Escudero. At dahil 12 ang nasa plenaryo kanina, dineklara ng acting presiding officer kanina na si Senador Sherwin Gatchalian na may quorum. Quorum pala yung 12, no? Dahil ang binilang nila ay 22. 22 senators. 22 lang bang senador natin ngayon? Hindi kaya magkaroon ng technicality show? 22 ang sabi, 22 na lamang daw ho ang senador nila. Bakit naging 22 na lang? May nangyari ho ba kay ano? May nangyari ho ba kay Senador Bato? May nangyari ho ba kay Senador Joseph Jingo Estrada? Ang ibig ko sabihin, may nangyari ho bang tinanggal ho sila as senator? May nangyari ho bang wala na ho silang buhay? Di ba senador pa rin po sila? So 24 pa rin po ang Senado. Bakit nagkaroon po ng sinabing quorum? Ang quorum po dapat ay, ilan ba dapat kung quorum? 13 ang quorum dapat, di ba? Dahil kung 24 divide by 2, 12 plus 1. Pero kahit na ganun po ang bilang, 24 po, buhay pa ho yung mga senador na yan, ha? 2 po ay nakakulong, isa po ay nakakulong, ang isa po ay hindi ho makita. Pero hindi po sila nawalan po ng poder sa Senado. Senador pa rin po sila. So ang bilang is 24 pa rin. Kung magkakaroon man ng quorum, ito no, sa akin lang ito, dahil kanina ang pinapalagay ho ng nagkaroon daw ng quorum dahil 12 ho sila. Dahil 22 lamang ho ang senador daw ho. Ayun ang aking yun ang malaking katanungan doon. So hindi na ho binilang yung 2. Dahil nga ang siguro ang pakiwari ho na mga nasa Senado ngayon, yung sinasabing 12 senators ay yung mga present to doon. Magkaiba ho ba yun? Ito, tanong ko lang po to, Tanong ko po to. Magkaiba ho ba ang mga senador na nasa plenaryo? Para magsagawa ho ng masasabi ho nating sesyon. Dahil nga 22 sila di ba? 22. Tapos nung dumating ho si Senator Chis, nagkaroon sila ng 12. Kaya agad-agad pong sinimulan at binuksan po ang sesyon ngayong araw na ito. At dahil po sa may quorum umano sila, ay naihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Ano ibig sabihin pag pro tempore? Ang pro tempore po, ang ano po dyan ay, ito pong tawag ko dyan.
Ito po ay Latin word na ibig sabihin, for the time being. Yun. It is used to describe a person who acts as a temporary placeholder or an official appointed to fill a position in the absence of the regular elected office holder. Ayun, dahil nga po wala po ang Senate President na si Alan Peter Cayetano sa mga oras na yun, bigla na lamang ho nilang pinalitan si Loren Legarda. Pero mo, kamot ulo siguro si Loren Legarda. Bakit nyo ko pinalitan? Ayaw nyo ba sa akin? Siya kasi ho yung siya kasi ho yung di ba 13 sila dati, di ba 13 sila. Ang nilagay na Senate President pro tempore si Loren Legarda. Pero dahil po hindi sumipot ang Senate President kanina, bakante lahat. Bakante lahat po ng posisyon sa babaho ng Senate President. So, pro tempore, majority leader, at lahat po ng mga succeeding po dyan, mga opisyal po ng Senado. Ayun. Ang sabi po ng kasulukuyang majority ay pinagbatayan po nila ang rule number 4 ng Rules of the Senate na nagde-define the specific powers and duties of the Senate President pro tempore. Ito po ang kanya pong The Senate President pro tempore assumes the powers and duties of the Senate President in the following specific cases. Ito po yung mga kaso o yung mga probisyon para ang isa pong pro tempore ay manguna dyan po sa Senado. Number 1, when the Senate President is absent for 1 or more days. O ilang araw bang absent si SP Alan? 3 araw na. 3 araw na. Absent siya nung Lunes. Absent siya nung Tuesday. Absent rin siya po yung araw na ito. So, pasok siya doon. Pasok ang pro tempore. Number 2, when the President o Senate President is temporarily incapacitated. Hindi naman. Mukhang hindi po to, hindi valid tong na ito para gumanap ang isa prong pro tempore. Number 3, in the event of the resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President. Mukhang hindi rin po yun. So, isa lang po ang kanilang pwedeng gawin ho doon. Now, when the President is absent for 1 or more days, 3 araw. So, valid yun, valid. So, ito po yung ginamit to nila na rule number 4. Rule of the Senate. Kaya, ang Senate President pro tempore ay pwedeng magsagawa ng kanyang function. Pero, ang tanong, sino ba ang Senate President pro tempore ni Senate President Alan Peter Cayetano? Di ba si Loren Legarda? Dapat si Senator Loren Legarda ang umupo doon, hindi si Gatchalian. Bakit nagkaganon? Dahil ba sila po ay majority? Ayon. Sige nga, tawagin natin ang mga legal minds para meron tayong huntahan po dito. Dahil marami yung nagsasabi na yung ginawa raw ho ni na Senador Tito Soto et al. Ay hindi daw po dapat nangyari. Ayun ang sabi Hindi ako nagsabi nun Meron po mga nagsabi. Siyempre, yung mga doon, mga nagsasabi, yung tutol sa nangyari kanina. Kaya gusto nating mabigyang linaw sa usapang legal. Dapat ba na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado from Senate President pro tempore
And down the line, yan ang malaking katanungan ngayon.